Habang nakatayo sa harap ng pasyente, naisip ng bida kung ano ang mangyayari kung umasa siya sa ulat na ibinigay ng lalaki. Binuksan ng lalaki ang kanyang mga mata na puno ng pagtataka. Ang pangalan niya ay Mike at siya ay 25 taong gulang. Ang lalaki ay nagpa-practice ng suntok sa punching bag, siya ay kasali sa boxing, kickboxing, taekwondo, at iba pang martial arts. Ayon sa impormasyon, isa siyang mahusay. Tinitigan ni Charlie ang lalaki at naisip na kahit ito ay bumagsak sa written exam ng 4 beses pero nakarating pa rin dito. Lumingon ang lalaki sa bida. Itinaas ni Mike ang kanyang daliri at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng boss. Paano mo tatawagan na boss ang isang tao na ni minsan ay walang karanasan sa kahit maliit na krimen? Galit na sinabi ng lalaki na hindi siya, boss, kundi, sir. Naisip ng bida na isa lang itong hanggal. Tinitingnan ng isa pang lalaki, naisip niyang ang payat sa tabi niya ay si James, 25 taong gulang. Lumalaban si James, at naisip ng bida na magaling ito sa martial arts, partikular sa hand-to-hand combat, wrestling, jiu-jitsu, at judo. Hindi rin masama ang nakaraan nito. Sa araw ng panayam, tumingin si James sa bida, inilagay ang kamay sa dibdib at sinabing hindi niya lubos na nauunawaan ang ibig sabihin ng, sir. Mukhang pangit daw pakinggan. Sinabi ni James na magkakasama naman sila, si James ay parang batang umiiyak at nagngingit-ngit. Ang babae naman, na si Emily, ay nagsabi ng pagalit na umiiyak siya muli at baka masunog ang kanyang mga kalamnan. Napansin ng lalaki na bumuti ang pananalita ng babae. Si Emily, 25 taong gulang, ay walang karanasan sa anumang palakasan. Nadapa si Emily at humiling na hintayin siya. Si Emily ang kumuha ng huling pwesto sa sports test. Pagod na pagod siya, at naisip ng bida na siya ang pinakamahinang opisyal sa buong departamento. Pero inayos ni Emily ang kanyang salamin at sinabi ng bida na siya ang unang nakatapos ng written exam. Nagulat ang mga tao dahil siya rin ang nanguna sa panayam. Tumingin si Emily sa bida at sinabing gagawin niya ang lahat ng ipag-utos nito. Naisip ng bida na napakatalino ni Emily. Lumitaw ang isang malaking kagubatan, at nakatingin ang mga tao sa unahan ng may pagtataka. Nasa lupa ang bida, nag-stretch ng katawan. Lumingon ang lalaki sa bida, ngunit pinutol siya ng babae at tinama ang sarili. Tinanong ni Mike kung bakit sila naroon sa araw ng pahinga. Sinabi ng bida na bakit sila nakatayo, dapat silang mag-exercise. Tinuro niya sila at sinabing sila ay mga pulis. Muling nagtanong ang babae, itinuro ang sarili. Sinabi ni Charlie na siya ay isang mapanganib na mamamatay tao. Binigyan niya sila ng 5 minuto upang maghanda at subukang salakayin siya ng sabay-sabay. Nagulat ang mga ito. Tinanong ni Mike kung 3 laban sa isa iyon. Lumingon si James sa bida at nagtanong kung paano kung masaktan siya. Sinagot siya ng bida na nasa ika-4 na minuto na sila. Sinimulan ng bida ang pag-inat at sinabi na magsisimula sila sa eksaktong 4 na minuto. Umupo ang mga tao at nagsimulang mag-usap. Tinanong ni Emily ang mga lalaki kung nasisiraan na ng bait si Charlie. Sumagot si James na sinabi niyang tawagin siyang, sir. Sinabi ni Emily na sino ba ang may pakialam, hindi naman niya naririnig. Tumawa sila ng nervyoso. Sinabi ng bida na naririnig niya ang lahat, dahilan para sila'y tumigil at ngumiti ng pilit. Tinanong ng lalaki kung ano ang dapat nilang gawin, at sinabi na pumayag silang sundin ang kanyang utos. Itinaas ng babae ang kanyang daliri at sinabi na dapat magpanggap siyang aatakihin ito, at sa kabilay dapat niyang itumba ito sa lupa. Muling nagtanong ang lalaki, litong-lito, kung ano ang dapat nilang gawin at sinabi niyang natatakot siya. Tumingin si Mike sa babae at tinanong kung dapat na lang ba niya itong sugurin, at sumagot siya na tanga siya. Marunong siya ng boxing, kaya dapat niyang gamitin ang kanyang kakayahan. Habang nag-aalis ng damit, tinanong ng bida kung handa na sila. Lumingon sila sa kanya ng pagkagulat. Iniunat niya ang kanyang kamay at sinabi na tapos na ang oras. Tinuro siya ng babae at sinabing si Mike ang dapat sumugod. Tumanggaw siya at sinabing linlangin ang kalaban. Paulit-ulit na sinabi ng lalaki, litong-lito, ang salitang, linlangin. Tumigil siya sa takot at nagsimulang tumalon sa kanyang kinatatayuan, sabay tanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ng bida, ano ito? Anong klaseng sayaw ang ginagawa mo? Galit na sumigaw ang babae na kailangan mo pang lumapit. Bigla silang nagulat nang ang lalaki ay biglang lumipad at bumuga ng dugo.
May narinig na sigaw. Nginig ang kamao ng bida habang humarap sa kanila at naglakad palapit. Tinanong ni Charlie kung ano ang ginagawa nila, parang nagbibiro. Tinuro ni Emily ang bida at sinabing dapat lumapit si James. Biglang tumalikod si James at tumakbo. Tinanong niya ulit ito, ngunit sinabi ng lalaki na hindi niya kaya. Bigla siyang napalingon nang marinig na hindi siya dapat tumatalikod. Tumakbo ang bida sa tabi niya. Napatingin ang lalaki ng malaki ang mata matapos marinig na isa siyang mamamatay tao. Sinuntok siya ng bida sa mukha at tinawag siyang walang laman ng ulo. Namangha si Emily sa nakita niya. Napasigaw siya sa gulat nang makita ang bida. Lumapit ito sa kanya at nakiusap siyang huminto muna sandali. Habang nakatingin sa bida, sinabi niyang, hindi. Nang inag sa takot, nagtanong siya kung hindi ba siya mananakit ng babae. Hinawakan ng bida ang mukha niya at sinabing, babae, sabay suntok sa kanyang mukha. Tinanong ng bida kung mga pulis ba talaga sila. Bumagsak ang babae sa lupa at may binanggit tungkol sa dugo. Tumagilid ang ulo ng bida at tinanong kung nasa sarili pa ba silang mundo. Paano raw sila huhuli ng mga kriminal? Lahat ng lalaki duguan. Sinabi ni Charlie na kailangan nilang magpahinga ng 10 minuto, pagkatapos ay uulitin nila ang pagsasanay ng 3 beses pa. Kung ayaw nilang masuntok sa mukha, ipakita raw nila ang lahat ng kaya nila. Tumayo sa harap nila ang bida at sinabing magbigay ng sagot. Narinig ang pagtango ng pagsang-ayon. Isang malaking punong tanggapan ang lumitaw. May lalaking ngumunguya ng candy at nagtanong kung kamusta ang grupo. Nakaupo sa harap niya, sinagot ng bida na napakasama. Para raw silang mga walang kwenta. Paano raw sila nakapasa sa pagsusulit at naging opisyal? Sumagot ang lalaki na huwag naman siyang masyadong mahigpit. Nang magsimula siyang magsalita, pinutol siya ng bida at sinabing alam niya. Habang nakatitig sa kanya, idinagdag ng bida na hindi nila hinahabol ang simpleng mga kriminal. Sinagot siya ng lalaki na ganoon nga. Galit na pinukpok ng bida ang mesa at tinanong kung kailan matatapos ang interogasyon. Bakit raw walang nangyayari sa lahat ng oras na ito? Sumagot ang lalaki, ano, at ano ang gagawin ko kung tahimik sila? Nakaupo sa harap niya, sinabi ni Bill na gusto niyang makakuha ng kumpisal. Sinagot siya ng bida na, oo, ito ang negosyo ng droga. Nasa paligid ang mga gangster. Ano ang inaasahan mo? Napabuntong hininga ang bida at sinabing kasalanan niya na pinakawalan niya ang mga ito. Sumagot ang lalaki na pasensya na. Sinabi ng bida na magsasagawa siya ng interogasyon, kung saan sinabi ng general na huwag lang silang pahirapan. Sumagot ang bida na naintindihan niya. Habang tinitingnan ng lalaki, sinabi ni Charlie na, gaya ng inaasahan, seryoso ang bansa pagdating sa karapatang pantao. Sumagot ang lalaki na wala siyang masasabi. Tinaas ng lalaki ang kanyang kilay nang marinig iyon, na tila ba hindi na opsyon ang pagpapahirap. Nagtanong siya, ganun ba? Habang nakangiti ng malawak, sinabi ng bida na ipagkatiwala na lang ito sa kanya dahil may magaling siyang ideya. Pinailawan ng lampara ang silid. 2 lalaki ang nakatali. Biglang may pumasok sa kwarto. Habang nagngangalit ang ngipin, sinabi ng lalaki na wala itong silbi dahil hindi sila magsasalita. Nagtanong ang lalaki kung paano. Hawak ang upuan, sinabi ng lalaki, oo, sa asul na damit na may bulaklaking disenyo, ang kanang kamay ng isang phoenix. Nagtaka ang mga lalaki nang marinig iyon. Hindi ba siya kaliwete? Tanong nila. Tumayo sa harap nila ang bida at sinabi, itong asong ulol, ano nga ba ang pangalan niya? Nasa paligid din siya ng phoenix. Nagtanong ang lalaki kung sino siya. Nagulat ang mga lalaki nang marinig iyon dahil matagal na silang hindi nagkikita. Habang nakahawak sa mesa, sinabi ng bida ang kanyang pangalan. Habang galit na galit, tinanong niya sila kung ano ang pag-uusapan nila. Tumayo ang bida sa harap nila. Nagtanong ang lalaki nang may pagtataka, na sinagot naman ng isa pang lalaki, na si December ay patay na. Nanginginig sa takot, sinabi ng lalaki na talagang mukha siyang si Bright December. Ngumiti ang bida at sinabi na tila nagkita na sila noon. Tinitigan siya ng lalaki nang may pagkalito nang marinig iyon. Nakilala niya ang peklat. May mga peklat sa dibdib ng lalaki. Tinanong ng bida kung mga bakas iyon ng karayom. Ngumiti ang bida at tinanong kung binugbog siya ng phoenix dahil sa pagsusmuggle ng droga. Tumayo sa harap nila ang bida at tinanong kung totoo iyon. Sumagot ang lalaki na si Mr. Bright December ay hindi patay. Dinagdag ng bida na ipinagkatiwala sa kanya ni John ang isang top secret na misyon.
Nanlaki ang mga mata ng bida at sinabi niyang kailangan niyang magpanggap na patay at pasukin ang sistema ng pulisya upang masubaybayan ang galaw ng mga matataas na opisyal. Nanlaki ang bibig ng mga lalaki nang marinig iyon. Nawalan ng droga ang Phoenix at nilusob ang istasyon ng pulisya, ngunit wala itong naging epekto. Nanlaki ang mata ng mga lalaki nang marinig ang palayaw ni Bella. Tinitingnan sila ng bida at tinanong kung nasaan siya ngayon. Habang nakasandal sa mesa, sinabi ng bida na hinarang niya ang komunikasyon gamit ang orchid plugs upang makapag-usap sila ng maayos. Nakasalalay ang kapalaran ni Bella sa kanilang mga sagot. Nagbigay liwanag ang lampara at idinagdag ng bida na kung siya ay natutulog lamang ngayon pagkatapos ng lahat ng kaguluhang ito, mapipilitan siyang wakasan ang buhay ng babae. Sabay-sabay na sinabi ng mga lalaki sa bida na huwag siyang mag-alala tungkol kay Bella. Tinitigan sila ng bida at narinig na si Bella ay kasalukuyang gumagawa ng bagong klase ng droga. Iniisip ng bida ang narinig. Habang nakangiti ng malawak, tinanong ni Charlie kung ano talaga ang nangyayari, marahil mas makabubuting pag-usapan ito ng mas detalyado. Habang tinitingnan ng mga papeles, sinabi ng lalaki na kamangha-mangha ito. Isang droga na 5 beses na mas malakas. Tinanggal ng bida ang kanyang maskara at sinabi na balak nilang ipamahagi ito sa mga lansangan sa loob ng 6 na buwan. Hiniling niyang tingnan ang ulat. Nakalista roon ang lahat ng club na nasa ilalim ng kontrol ng Phoenix at nanggang na nagdidistribute ng droga. Hawak ang maskara sa kanyang kamay, narinig ng bida na hindi pa rin nila matukoy kung saan talaga nakatira si Bella. Sumagot siya na kahit si John ay walang alam tungkol dito. Marahil, tanging ang kanyang mga tauhan lamang ang nakakaalam. Nakaupo sa harap ng bayani, sinabi ni Bill na kailangan silang dalhin at gisingin mula sa impormasyong ito, na sinagot naman ni Charlie na oo, kailangan nilang pasukin ang punong tanggapan at hulihin ang mga walang hiya. Inilagay ng babae ang kamay niya sa kanyang mukha, at idinagdag ng bayani na hindi niya akalaing magiging ganoon kadali ang pagkuha ng impormasyon. May pumasok sa silid at kinausap ang babae. Habang nagkikiskis ng ngipin, tinanong ni Oscar kung hindi ba sobra ang 1 buwan niya at tinanong kung alam nila ang kasabihang, mas mabagal ang biyahe, mas malayo ang nararating, na sinang-ayunan ng kasama at sinabi na tama siya. Hawak ang isang candy sa kanyang bibig, sinabi ni Frederick na sa pagkakaalam niya, 2 sa mga tao nila ang naaresto na ng pulis. Tumingin sa babae, sinabi ng lalaki na magiging napakadelikado kung magmamadali sila. Mas mabuti raw na humingi pa ng kaunting panahon sa Ginoo, na sinang-ayunan naman ni Oscar. Tinanong ni Bella kung ano ang nangyayari. Hawak ang kanyang mukha, idinagdag ng babae na aakuin nila ang responsibilidad kung mapapag-alitan siyang muli. Tumingin-tingin ang mga lalaki at narinig na syempre, ang babae ay lumapit mula sa likuran at nagsabing siya ang ako ng responsibilidad. Ngumingiti si Amanda at sinabi na ang takot ay nangingibabaw sa kanyang isipan, at tinanong kung ano ang nangyari habang wala siya. Tinitingnan sila, sinabi ng babae na kung sinabi niyang tapusin ang lahat sa loob ng 1 buwan, malaki ang kanyang mga mata at idinagdag na ano ang ibig sabihin ng tapusin ito sa loob ng 1 buwan. Tinanong kung malinaw na ang lahat, ang lalaki, na pumikit, ay narinig na dapat na silang magsimulang maghanap ng mga puntos, ipamahagi, at baguhin ang petsa, na sinang-ayunan naman niya. Hawak ang candy sa kanyang bibig, narinig niya na dapat niyang ihanda ang lahat ng kinakailangan, na sinagot niya na gagawin niya ang kanyang makakaya. Dahan-daang sinabi ng babae na gagawin niya ito. Ngumiti si Amanda nang marinig niya iyon. May usok na lumabas na umakyat paitaas, mula sa mga bote, at si Bella ay nasa gilid. Yamakap si Bella kay Amanda sa loob. Nakatingin sa kanya, sinabi ng babae na huwag siyang matakot. Ibinangon ni Bella ang mukha niya sa kanya, at idinagdag niya na palagi siyang nariyan. Ngumiti ang babae at sinabi na aasikasuhin niya ang lahat ng mabilis hanggat maaari. Iniunat ang kanyang kamay, sinabi ni Emily na maghinay-hinay. Nakapamewang ang bida at sinabi na 10 minuto na silang nagpapahinga. Hinimok niya silang bumangon at subukang muli. Galit na sumigaw ang babae habang mahigpit na nakasara ang kanyang kamao. Tinanong ni Emily kung hindi ba niya iniisip na sobra na iyon. Sinabi ng lalaki na kailangan nilang mag-ensayo. Tinitingnan ng babae, sinabi ng bida na sila mismo ang nagsabing handa sila sa lahat, na sinagot niya ng pero ito'y parang pagpapahirap. Nakayuko, sinabi nila sa bayani na sumali sila sa grupo upang manghuli ng mga kriminal, hindi upang labanan ang mga ito. Tinanong siya ng bayani kung iyon ba ang totoo.
Isang hagdanan sa parke ang lumitaw, at tinanong ng bayani kung talagang gusto nilang manghuli ng mga kriminal, na sinagot nila ng oo. Habang paalis, sinabi ng bayani na sundan siya. Tinanong ng babae kung saan siya pupunta. Lumitaw ang ilang bodega ng damit. Bahagyang bumukas ang pinto ng gusali, at tumingin ang mga tao sa harap na tila nagulat. Tiningnan sila hanggang nang may pagtataka. Sinabi ng bayani na naroon na sila. Nakaupo sa mesa, tinanong ng lalaki kung ano iyon. Paglingon, kinausap ng babae ang bayani, at tinanong niya kung ano ang hinihintay nila. Nagulat ang mga opisyal nang makita na ang mga kriminal ay nasa harapan na nila. Hindi ba't kailangan nilang hulihin ang mga ito? Ang lalaki ay galit na nagtanong kung anong ginagawa ng mga polis sa ganitong lugar. Ang bayani ay sumigaw na dapat na silang kumilos. Habang nakaupo sa lupa, ang mga opisyal ay nagbulungan. Lumapit sila sa bayani ng may takot, at itinaas ng lalaki ang kanyang kamay, nagsabing patayin sila. Ngumiti ng malapad ang pangunahing tauhan at sinabi sa kanilang ito na ang oras. Ang mga opisyal ay tumingin sa kanya ng may takot. Lumapit ang mga bandido sa babae, at sinabi niyang malas ito. Habang tinitingnan ng mga bandido ng may takot, nagtanong ang mga opisyal, paano na? May mga luha sa mata ng lalaki, at sinabi niyang gusto na niyang umuwi. Tinanong ni Mike kung ano ang gagawin nila. Sinabi niyang nakipaglaban na siya ng isa-isa pero hindi pa laban sa karamihan. Sinabi ni Emily huminahon at magpakatatag. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing hindi sila mamamatay dito. Sinabi niyang si Charlie, kahit bastos, ay hindi tayo iiwang mamamatay. Habang tinitingnan ng babae, narinig ng bayani na ipapakita nilang tunay silang mga opisyal. Naisip niya na inaasahan niya iyon. Napakunot noo siya at inisip na matalino ang babae para maunawaan na sa ganitong sitwasyon, kailangang manatiling kalmado. Iniunat ng babae ang kanyang kamay at sinabing hulihin natin ang mga walang kwentang tao. Naisip ni Charlie na walang kwenta ang ginagawa niya. Paglingon ni Mike, tinanong niya kung kumusta na ang mga bagay. Sumagot ang babae na kailangang maunang umatake. Sumugod ang lalaki, at sinuportahan siya ni Emily. Inundayan ng bandido ng suntok ang lalaki at tinamaan siya sa mukha. Napatingin si Emily nang may gulat at sinabing kung ipapasok mo ang ulo mo sa kamao, natural na tatamaan ka. Inundayan ng bandido ng suntok si Mike, at sinabi niyang masakit iyon. Sumagot ang babae, ayan ang gusto mo, di ba? Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at sinabi, hindi masakit. Nagulat ang babae at nagtanong, hindi masakit. Sumagot ang lalaki na kumpara kay Charlie, parang bata ang suntok nito. Mahigpit na itinikom ng lalaki ang kanyang kamao at tinanong kung nasanay na ba talaga siya sa mga suntok ni Charlie. Biglang inundayan niya ng suntok ang bandido sa sikmura at sinabing hindi talaga masakit. Nanlaki ang mata ni James sa gulat at nagtanong kung talaga bang mas mahina ang mga suntok nila kumpara kay Charlie. Sumagot siya, oo, sige, halika. Inundayan ng bandido ng pamalo ang lalaki. Nagulat si Mike at napabulalas nang makita niya ito. Si James ay nagngit-ngit sa galit at biglang kumuyam ang kanyang mga kamao. Biglang bumagsak ang mga bandido at nagsisigaw. Galit na sumigaw si James, habang nakatingin sa bintana inisip ng bida na natikman na nila ito, maaaring maging kapaki-pakinabang ang dalawa kung mas sasanayin pa sila. Pinanood ng bayani habang masayang sumisigaw ang babae. Biglang tumayo ang leader at sumigaw na wala silang silbi. Habang tinatanggal ang kanyang pang-itaas, sinabi niyang napakawalang kwentang pagkatalo nila sa dalawang pulis. Habang naghubad ng kanyang pang-itaas, sinabi ng lalaki na nakakahiya ito. Napatingin sa kanya ang lalaki na may pagkabigla. Nakatingin ng diretso, inisip ng bida na iyon, hinayaan nilang maunahan sila ng takot. Galit na yumikom ang kamao ng lalaki at sinabi niyang papatayin niya sila. Inisip ng bida na kung hahayaan nilang mangibabaw ang takot sa kanilang isipan, tapos na sila. Mabilis na sinuntok ng bandido ang lalaki sa mukha. Tumalikod si Mike at kinausap siya. Sumigaw sa takot ang lalaki, at idinagdag ng bida na lalo lamang sasakit ang nararamdaman nila. Damilat si Mike sa takot habang nakikinig sa mga sigaw. Inisip ng bida na marami pa silang kailangang matutunan. Tumayo sa tabi ng lalaki, tinanong ng bandido kung bakit sila natalo ng dalawang hanggal. Nakakalungkot daw, ayon sa lalaki. Yumuko ang lalaki at narinig ang pagsuko ng babae. Nakaluhod ang babae at sinabi niyang sumusuko na siya, kung kaya't tinanong siya ng lalaki ulit.
Sumagot si Emily na ibibigay niya ang lahat ng impormasyon, basta't huwag lang siyang saktan. Napapikit ang bida at inisip na isa itong hanggal. Biglang damilat ang bida sa pagkabigla nang kumuha ang babae ng stun gun mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang mga binti ng lalaki at biglang hinampas gamit ang stun gun. Napasigaw ng malakas ang lalaki sa sakit. Galit na sumigaw ang babae na mamatay na siya. Nagngit-ngit sa galit ang bandido at sinabing hampas lupa siya. Napapikit sa takot ang babae. Mabilis na sinipa ng bida ang bandido. Napasigaw ang lalaki sa sakit. Tumalikod ng mabilis ang bida, at siya naman ang hamampas sa bandido. Nagulat si Emily sa nakita. Nakahawak sa mesa, tinanong ng bida, ngayon, naintindihan niyo na ba kung ano ang ibig sabihin nito? Nanatiling tahimik ang mga opisyal, nakikinig, at napagtantong walang silbi sila. Nakatingin ng diretso, sinabi ng bida na dapat silang magpatuloy. Kailangang kunin ang mga droga. May nagtanong kung maaari na lang nilang iwan ang mga scammer, at sinagot ito ng bida na, sino ba ang nangangailangan sa kanila? Hayaan mong ibang tao ang mag-alaga sa kanila. Nakapamewang ang bida at tinanong kung bakit pa sila magkakaroon ng dagdag na problema. May 3 basag ulo na ang nandoon at kailangan nilang sumunod. Nasa likod ni Oscar ang 2 lalaki na nakamaskara at may nakaluhod. Hinarap siya ng lalaki, at sinabi ng bandido na mga pulis ang mga ito. Napanganga si Oscar habang nakikinig sa sigaw ng lalaki. Sinabi ng lalaking nakamaskara na nandoon ito. Biglang damilat ang lalaki sa pagkabigla. Sa gilid, may nakita siyang bagay, isang mapa ang nasa mesa. Tiningnan ito ni Oscar at napahanga. Binanggit niya ang pangalan ng lalaki. May maraming droga sa kahon. Sinabi ng isa na totoo ito, sila nga ay mga drug lord. Tumingin sa kahon ang lalaki at sinabing totoo ang lahat. Kaya nila sundin ang orihinal na plano. Tinanong ng bida kung naaprubahan na ang ambush plan. Tumugon si Bill na oo. Hawak ang radyo, sinabi ng lalaki na ipakikilala niya ang opisyal na makikilahok sa ambush. Siya ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niya. Sinabi niyang papasukin ito. Tumalikod ang bida ng may pagkabigla, tumingin sa gilid, at sinabi ni Bill magbigay ng pagbati sa kalahok ng operasyon. Sinabi ng general na miyembro siya ng KNP sa South, ang superintendent na si Brittany, at ang babae ay lumingon sa general habang pinagmamasdan ang bayani. Sinabi ng lalaki na ito ay si Senior Police Officer Charlie at paupuin siya, kung saan nagtanong muli ang babae, humakbang paaban, at sinabi na isa lang siyang senior officer. Hinawakan niya ang mukha ng bayani at tinanong kung bakit siya nakaupo sa opisina ng senior superintendent na parang nasa bahay lang. Tinanggal ng bayani ang kanyang kamay at sinabing masakit ang kanyang mga binti. Sinabi naman ni Bill na ayos lang ang lahat at ipagpapatuloy nila ang plano. Sumagot ang babae na hindi siya sang-ayon. Tinapakan ni Brittany ang binti ng bayani at sinabing ang senior officer ay dapat tumayo, dahil ayaw niya ng mga bastos na bata. Sumigaw ang bayani, at galit na sinabi ng babae na tumayo siya. Sumagot si Charlie na subukan niyang pilitin siyang tumayo. Tumingin ang babae sa bayani at nagtanong kung ano ang sinabi niya. Sumagot ang bayani na ayaw niyang tumayo. Ngumiti ang pangunahing tauhan at sinabing subukan niyang pilitin siyang tumayo. Sinabi pa niya na ang mga salitang superintendent at senior officer ay parehong nagsisimula sa S, kaya wala siyang nakikitang malaking pagkakaiba sa mga ito. Dapat itigil ng babae ang pag-arte na parang kung sino siya. Galit na ngumiti ang babae at tinanong kung ano ang sinabi niya. At pagkatapos ay sinabi niyang, sige. Tiningnan ng babae ng galit ang pangunahing tauhan, sinabi ni Bill na wag silang maglaban sa kanyang office. Tinadyakan ng babae ang bayani ng malakas sa binti. Lumaki ang mga mata ni Charlie sa gulat. Inakala ng bayani na sipa ang ginawa ni Brittany nang itinaas niya ang kanyang binti. Biglang itinaas ng babae ang kanyang binti, bahagyang umatras ang bayani. Lumaki muli ang mga mata ni Charlie at naisip niyang parang isang Brazilian kick iyon. Sumigaw ang babae habang sumisipa at naisip ng bayani na hindi iyon kagaya ng sipa ni Mike. Nasa ganap na magkaibang antas sila. Nagngit-ngit ang babae sa galit at sinabing isa siyang hanggal. Agad na umiwas ang bayani, at tinanong siya ng babae kung paano niya nagagawang umiwas sa kanyang mga suntok. Pinadyak ng babae ang kanyang paa sa sahig at sinabing kung ganyan ang gusto mong laro pagbibigyan kita. Tumakbo si Brittany papalapit at sinabing pipilitin niyang hawakan siya at itapon. Lumaki ang mga mata ng bayani sa gulat at naisip niyang nagbago ng hawak si Brittany sa isang iglap.
Ang mga binti niya ay mabilis at hindi maikukumpara kay James. Mariing inikom ng bayani ang kanyang kamao at naisip na siya nga iyon. Pagkatapos suntukin ng babae sa mukha, sinabi ng pangunahing tauhan na maaari siyang maging kapaki-pakinabang sa kanyang plano. Napairap ang babae. Nakaon ang ilaw sa kwarto. Bumagsak ang babae sa binti ng bayani. Tiningnan niya ito at sinabi, "Ikala ko sinabi mong patatalsikin mo ako. Bakit ka nakahiga?" Nagngit-ngit ang babae at sinabing isa siyang hanggal. Habang umiikot ang kanyang kamay, tinawag ni Britney ang pangalan ng bayani habang sinusuntok ito. Sinabi ni Britney, "Mamatay ka na." Sumagot ang bayani, "Asahan mo na yan mula sa isang miyembro ng KNP South. Magaling ka." Sinabi niya muli, "Mamatay ka na." Habang ngumunguya si Bill ng candy bar at sinabing ang sarap nito. May isang nagsabi sa kwarto habang tinitingnan ang mga papel. Sinabi ni Bill na sisimulan niya ang paglalarawan ng Operation Phoenix sa ibabaw ng palo niya. Ayon sa mga ulat, ang huling araw ng bawat buwan ay ang araw ng pahinga ng mga manager ng pagbebenta ng droga. Nakaupo ang mga bandido sa mga sofa at idinagdag niya na nagtitipon sila sa headquarters sa huling araw ng buwan, na nasa loob ng 15 araw. Tiningnan ng bayani ang lalaki at narinig niyang maghihintay sila ng tamang pagkakataon. Ang KNP South team na pinamumunuan ni Britney kasama ang detachment ni Senior Officer Charlie ay isasagawa ang plano. Tinaas ng babae ang kanyang kamay at sinabing tot-utol siya. Tinanong niya kung paano mapagkakatiwalaan ang impormasyon mula sa ulat. Nakatapat sa kanya ang lalaki at sinabing nagsagawa ng imbestigasyon ang senior officer. Sinabi ng babae, "Anong kalokohan ito?" At idinagdag na, tahimik silang parang isda sa interogasyon. Tiningnan siya ng pangunahing tauhan at sinabi, "Pasalamatan mo na lang ako sa nakuha naming impormasyon. Pwede bang tigilan mo na ang pagrereklamo?" Sumagot ang babae na galit, "Tumahimik ka." Habang itinuturo ang lalaki. Tinanong ng babae kung ano at kung paano niya nagawang tretuhin siya ng ganoon. Tinanong naman ni Charlie kung ano ang ibig niyang sabihin at kung ano ang gagawin niya sa kanya. Mahigpit na inikom ni Britney ang kanyang kamao at sinabing hindi siya maniniwala hanggat hindi niya naririnig mismo sa kanyang sariling tainga. Sinabi niya na muli niyang iinterogahin sila, ngunit sumagot si Bill ng, "Hindi," habang itinaas ang kilay. Sinabi ng lalaki na sa kasamaang palad, hindi na posible ang muling pag-interoga dahil ang mga tao ay natagpuan na nakalugmok sa dugo at patay na. Nanlaki ang mga mata ng babae sa gulat at tinanong kung bakit sila namatay. Sinabi ni Charlie napakahina ng seguridad doon. Habang tinitingnan siya ng lalaki, sinabi nito na sa anumang kaso, kailangan nilang ihanda ang lahat at magkikita sila sa susunod na pagpupulong. Sinabi nito na makakaalis na ang lahat, ngunit biglang sumingit si Britney at nagtanong kung paano sila namatay. Napaisip ang bida sa tanong na iyon. Sinabi niya na dapat manatili muna si Charlie, at tinanong ng babae kung bakit kailangang manatili. Tinitigan ng babae ang bida at nagtanong, "Ano ba talaga ang nangyayari?" Habang hawak ang hawakan ng pinto, binalingan niya ito at sinabing, "Humanda ka, babalik ako na may baril." Sumara ang pinto, at tinanong ng bida kung anong problema ng babae. Lumingon si Charlie nang marinig ang lalaki na iniaabot ang sobra. Sinabi ni Bill na natagpuan iyon sa interrogation room kung saan sila namatay. May card sa mesa malapit sa mga tao, kaya nanlaki ang mga mata ng bida sa gulat at narinig niya ang usapan tungkol doon. May card sa loob ng sobre, at tinanong ng bida kung ano ang tungkol sa card. Hawak ng babae ang card habang may takot na tinitingnan ito. Iniunat ni Oscar ang kanyang kamay at sinabi na natagpuan iyon sa lugar na sinugod ng mga pulis. Sinabi ni Frederick na parang may kakaiba dito, kaya dapat nilang iulat ito kay John. Tumanggi ang babae, sabay hawak sa kanyang ulo. Sinabi niyang imposible iyon, dahil patay na si Bright December. Mapapag-alitan siya ni John kung sasabihin niya ang ganoong kalokohan. Wala itong punto at kailangan niyang sundin ang plano. Nanlaki ang mga mata ng babae at sinabi na kung hindi niya maipaliwanag ang sarili niya ngayon, wala na siyang magagawa. Pero bakit hindi nakita ng pulis ang mapa? Siya ba talaga iyon? Hindi, kalokohan iyon. Kailangan niyang manatili sa plano. Hawak ang baril, sinabi ng babae na kailangan niyang, nanlaki ang kanyang mga mata at, habang hawak ang ulo, napasigaw siya ng malakas. Itinaas niya ang ulo at muling sumigaw. Sinabi ng lalaki na tawagin si Amanda. Umakyat ang usok. Inilagay ni Amanda ang kanyang kamay sa noo ng babae.
Kalma namang binanggit ni Bella ang pangalan ng mga lalaki, at tumugon ang mga ito. Sinabi ng babae na manatili na lang sa plano. Habang may hawak na lollipop sa bibig, binalingan ni Frederick ang babae at sinabing masyado ng delikado ngayon. Alam na ng mga pulis ang lahat at may iba pa silang kailangang pagtuunan. Ngumiti si Amanda nang marinig na dapat din siyang tumulong kung masyado silang nag-aalala na maaaring magkaproblema ang mga plano. Sumagot siya na gagawin niya ang sinabi niya. Pagharap sa mga lalaki, sinabi ni Amanda na kunin nila sa mesa ang droga. Tumingin ang mga lalaki ng may kalituhan, at sinabi ng babae na nalinis na ang mga iyon kaya sariwa na ngayon. Huminga ng usok ang lalaki, at dumilat si Frederick, sabay sabi na parang nawala lahat ng alalahanin. Ngumiti si Oscar ng malapad at sinabi na magiging maayos na ang lahat ayon sa plano. Nagliliyab ang mga mata ng mga lalaki sa pula, at idinagdag niya na susunod sila sa plano. Humarap siya sa babae, inilagay ang mga kamay sa baywang, at sinabi ng bida na hindi iyon tama. Balisa, kinamot ng babae ang kanyang ulo habang sinasabi kung bakit wala pa ang iba. Sinabi lang nilang dadaan sila sa ospital. Nakatayo sa harap niya, sinabi ng bida na mahihina ang mga iyon, hindi, mas mabuti nga raw ito. Ngumisi ang babae at nagtanong kung maaari na siyang magpahinga dahil siya lang ang natitira roon. Muling nagtanong ang bida habang hawak siya sa balikat. Sinabi ni Charlie na hanggang dumating ang iba, sila lang dalawa ang naroon. Ngumiti ang bida ng malapad at idinagdag na sila lang ang magkasama. Napabulong ang babae nang marinig na ito'y magiging espesyal na lihim na pagsasanay. Muling nagtanong siya, ngunit sinabi ng bida na nasa masamang kondisyon siya. Nagulat ang babae at sinabing maganda naman ang kanyang katawan, ngunit muling sinabi ng bida na wala iyon. Napairap ang babae nang may inis nang marinig na wala siyang kaalaman, mahina ang stamina, at parang kahoy lamang siya. Wala raw kahit ano para purihin. Nagulat ang babae nang marinig na malapit na silang ipadala sa isang misyon kaya malamang siya ang unang mamamatay. Nagtanong siyang muli kung anong klaseng misyon iyon. Nagtaka si Emily, at inisip ng bida na sino kaya ang nagpayag sa isang tulad niya na maging opisyal. Pagkatapos ng kaunting sandali, nahanap niya ang tamang paliwanag. Ngumisi ang babae, at idinagdag ng bida na alam niyang matalino siya, pero mas matalino pa pala kaysa sa inaasahan niya. Naisip ng bida na alam ng babae ang mga numero ng lahat ng restaurant sa lugar, kaya tinawag siyang walking delivery app. Tinanong ng lalaki kung paano na mag-o-order ng pagkain ngayong wala na ang walking delivery app. Nilingan sila ng lalaki at tinanong kung sino ang tumawag kay Charlie na tanga. Sinabi nilang wala. Pumikit ang bida at sinabi na kung ayaw niyang mamatay, mag-focus siya sa pagpapalakas ng katawan at huwag sayangin ang oras sa pagtatago ng kanyang kahinaan. Hawak ang baton sa kanyang kamay, sinabi niyang magpatuloy sa pagsasanay. Sinabi ng pangunahing tauhan na sa panahon ng pagsasanay, isipin mo na ang baton na ito ay iyong sandata. Kapag nakatiklop, isipin mong ito ay isang kutsilyo. Kapag nakabukas, isipin mong ito ay isang pampalo. Lumapit ang bayani at sinabing maging maingat ka para matutunan mong kontrolin ng maayos ang iyong katawan. Tinanong muli ng babae, paano? Sinabi ni Charlie na subukan mong tandaang mabuti. Tinanong niya kung ano ang dapat tandaan. Sa pagtapik ng baton sa kanyang ulo, sinabi ng bayani na malalaman mo ito sa lalong madaling panahon. Tinanong niya muli sa takot at nagmakaawang sabihin. Ngumiti ang bayani at sinabing hintayin mo lang at maiintindihan mo rin. Muli siyang tinanong ng babae, ano maiintindihan ko? Biglang lumitaw ang isang napakalaking kagubatan. Tumitig ang mga kasama ng direkta sa kanilang harapan na may gulat. Tumingin si Emily na may luha sa mga mata at sinabing masyado itong malupit. Tinanong ng isang lalaki kung ano ang ginagawa nila. Tumingin ang bayani sa mga opisyal at tinanong kung bakit talaga sila nag-aalinlangan. Ngumisi siya at sinabing malalaman nila ito sa tamang oras at huwag mag-alala. Dumilat ang mga kasamahan sa takot at sinabing baka mabuhay pa sila kahit wala ang impormasyong iyon. Lumipas ang ilang sandali. Hinahabol ng bayani gamit ang baton ang babae. Hinahabol naman ng pangunahing tauhan ang iba. Ang isang lalaki ay nakatingin ng seryoso sa mga dokumento. Nakasimangot si Britney. May isang squad sa likod niya. Lumitaw ang buwan. Lumipas ang 15 araw, ang araw ng Phoenix Operation. Sa ibabaw ng Polonia, maliwanag ang buwan sa langit. Sinabi ng isang lalaki na nalampasan niya ang 15 araw ng impyerno,
at ang isa pa ay sinabing ayaw na niyang maalala iyon. Ang isang babae, habang nakatingin sa unahan, ay nagsabing, anong klase bang misyon ito? Nagpatuloy ang squad, at idinagdag niyang kahit ang KNP South ay kasali. Tinanong niya ang lalaki kung ano ang meron sa mga kakahuyan. Sinabi niyang wala, pero idinagdag ng babae na kapag wala silang nakita, tapos na siya, na kanyang sinang-ayunan. Isang tanong ang sumagi sa isip, sino nga ba si Charlie? Biglang may tumawag mula sa likod sa kapitan. Lumitaw ang isang pasukan sa kulungan. May nagsabing mukhang naroon sila. May mga taong nakamaskara na nakaupo malapit sa apoy. Nagkaroon ng tanong tungkol sa isang lagusan. Sa galit, tinanong ng babae kung sino ang mga kakaibang tao na may maskarang hugis ulo ng tandang. Tumakbo ang isa sa mga miyembro ng squad. Sinugod ng babae ang isa sa mga nakamaskara gamit ang dulo ng kanyang baril, na nagpatili sa kanya. Tinamaan ang isang lalaki. Habang tinitingnan ito, sinabi ng isa pang lalaki, "Damn." May hawak na kutsilyo ang isa sa kanyang kamay at tagiliran habang nakatingin siya pababa na galit. Sinipa siya ng babae. Nagmamasid ang mga opisyal sa labanan na may gulat. Kinuha ni Britney ang radyo at sinuri ang koneksyon. Sinabi ng babae na dalawang kalaban ang matagumpay na na-neutralize at sinimulan na ang operasyon. Habang lumilingon, sinabi ng lalaki na tamang-tama ang uniforme nila at paparating na sila. Muling nagtanong si Emily. Iniabot ng babae ang kanyang kamay at pinigilan sila. Tumingin sa kanila si Britney at sinabing manatili sila roon at bantayan ang dalawa. Muling nagtanong ang mga opisyal na may gulat. Idinagdag ng bayani na medyo hanggal ang babae. Sa galit, sinabi ng babae na baliw ang ideya ng pagsasama ng mga regular na opisyal at ng KNP South. Muling nagtanong si Emily na may gulat at sinabing, sila. Habang nakatingin ng diretsyo, napabuntong hininga ang babae. Sinabi ni Britney na may isang kawani ng departamento na nakakatawa na naglakas loob kontrahin ang kanyang posisyon habang nakatayo sa harap niya. Narinig ng bayani na papayagan lamang niya silang umalis dahil sa utos ng senior superintendent, ngunit pinaalalahanan niya silang lumayo dahil baka sila ay makasagabal. Sa nakangiting tanong ng bayani, sinabi ng bida na, sige, mula ngayon, kayo na lang sa sarili nyo. Mas mabuti yun para sa amin. Hindi na namin kailangang magtrabaho ng magpasan ng hirap. Ngumiti ng malapad si Britney at nagsabi sa wakas ay sinunod na ng bayani ang kanyang mga utos. Habang pumapasok sa tunnel, sinabi ng babae, sige, umalis na tayo. Ang bida ay tumayo sa pagkalito. May mga hakbang na lumitaw kung saan bumaba ang squad. Dalawang bantay ang naalis. May narinig na malakas na musika sa likod ng pinto. Biglang bumukas ang pinto at walang katapusang hagdanan at pasilyo ang nakita. Mabilis na tumakbo ang grupo papunta sa silid, at sumigaw ang babae, taas ang mga kamay. Biglang damilat si Britney sa gulat. Kumikislap ang mga disco ball habang malakas ang musika. Maraming tao sa silid na parang mga zombie, umiindayog sa kaliwat kanan. Ang babae ay nagtanong kung ano iyon. Habang nakatingin sa grupo, sinabi ng isang lalaki na alam niyang darating ito. Habang nakaupo sa mesa, sinabi ni Frederick na hindi ito maiiwasan. Hawak ang walkie-talkie, idinagdag niya na mayroon siyang kakaibang kutob mula sa simula pa lang. Napaangat ang tingin ni Britney sa gulat nang marinig ang anunsyo para sa mga bisita ng club. Biglang pumasok ang mga hindi inaasahang bisita sa club. Nagulat ang mga tao, at ang lalaki ay nagsabi na sinisikap nilang sirain ang party. Mapupula ang mata ng mga taong zombie. Sinabi ng lalaki na sa bawat isa na matagumpay na mahuli ang bawat isa sa mga polis mayroon siyang ibibigay. Tiningnan ni Britney sa takot nang marinig ito, at ang sinumang madala sa kanya ay bibigyan niya ng pahintulot. Tumingin ang babae sa mga tao habang sinasabi ng lalaki na magbibigay siya ng walang limitasyong akses sa droga sa loob ng isang buwan. Galit na sumigaw ang babae, Operation Phoenix sa ibabaw ng palo niya. Nagmadaling tumakbo ang mga zombie papunta sa squad, at sumigaw ang babae na itaas ang mga kalasag. Nagsimula na ang operasyon. Tumakbo ang mga tao papunta sa squad, at sumigaw muli ang babae na itaas ang mga kalasag. Ang mga tao sa squad ay tinaas ang kanilang mga kalasag habang sumugod ang mga zombie na may malakas na sigaw.